We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. Lalaking kumakain sa isang restaurant patay matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang sospek sa Sariaya, Quezon. Algal bloom sa Taal Lake bahagya ng nabawasan matapos ang pag-ulan. Kabuhayan ng mga mangingisda apektado raw dahil sa pagkukulay berde ng tubig sa lawa. Kaso ng leptospirosis sa Calabarzon tumaas kumpara noong nakarang taon ayon sa DOH. Problema sa tubig ng ilang residente sa barangay Pinamukan, Batangas City. Unti-unti na raw nabibigyan ng solusyon. At mga barangay tanod sa Batangas City nagtagisan sa Tanod Olympics 2024. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Unti-unti na raw nabibigyan ng solusyon ang problema sa tubig ng ilang residente sa barangay Pinamukan sa Batangas City. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, malaki na raw ang ipinagbago sa supply ng tubig ayon sa ilang mga residente sa barangay Pinamukan proper, Batangas City. Nagpapasalamat daw sa naranasang kaunting ulan ang residenteng si Gerald ng barangay Pinamukan proper sa Batangas City. Bahagya raw kasing lumakas ang tubig mula sa tubo ng Prime Water kaya nalagyan ng kaunti ang ganyang drum na ito. Mula raw noong unang bumisita ang news team sa lugar noong July 31, kakahapon lang nakaranas ng paglakas sa supply ng tubig sa lugar. Malaking bagay daw ito dahil kahit papaano rin nakakaraos sila sa paglalaba at panligo. Talaga grabing provisyon pag wala po talagang tubig. Pangunahin pong pangangailangan po yun sa araw-araw. Pangligo, panggamit sa pagluluto, paglalaba, lahat na po. Sobra talagang provisyon talaga po. Puyat, yun talaga po. Hirap sa pag-iipon ng tubig. Ayon sa pamunuan ng Prime Water Batangas City, nagkaroon na sila ng leak repairs para mapatuloy ang supply ng tubig sa 3 purok na apektado. Pinaplano na rin daw ng pamunuan na maglagay ng bagong booster tank sa lugar para magtuloy-tuloy ang supply ng tubig. It's a very clear testament na hindi namin tinutulugan yung mga problema. Pinafocus namin yung team to really detect yung mga leaks na meron tayo. We are prioritizing the projects na meron tayo sa Pinamukaan. Part of that is yung paglalagay natin ng mga booster tanks sa mga location that would really cater the needs of our customers residing on top of the areas. Kahit papaano'y nakakapaglaban na rin daw ang residenteng si Oliva na nooy tumaas na raw ang blood pressure dahil sa kawalan ng supply ng tubig sa kanilang lugar. Puno na rin ang mga nooy walang laman na drum. Bagay na kanyang ikinatutuwa at ipinagpapasalamat pero may isa pa raw siyang hiling. Sana laging gayon ho para wala na problema. Hindi na ako ma-high blood para makabawi-bawi naman kami sa puwit ho ngayon. Lahating oras lang namang nagsahat kami kagabi anong dali ng makapuno. Sana tuloy-tuloy nga ang pagpapatuloy nila at ang kanilang serbisyo. Hindi na sila may reklamo na marami. Pagtitiyak naman ng pamunuan ng Prime Water. Yung commitment naman ni Prime Water is we are really committed to provide 24/7 service to them. And ina-assure namin sila na nakatutok kami at hindi namin pinapabayaan. So, ang sa amin lang, kapag mayroon silang mga concerns na nararanasan, lapit lang sila sa opisina. Sure naman kami na kaya natin masolusyonan lahat basta na ipapaabot lang sa amin ng maayos at sabi lang sa amin na may concerns, aayusin natin siya agad. Ace, bagamat nangako na ng sapat na supply ng tubig sa barangay Pinamukan proper ang Prime Water Batangas City, umaasa pa rin daw ang ilang mga residente na hindi mapapako ang pangakong ito. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Mga kapuso, nadagdagan pa ang aktibong kaso ng MPOX sa bansa. Ayon sa Department of Health, 5 na ang aktibong kaso nito. Dumagdag sa listahan ng 26 anyos na babae na taga Metro Manila.
Unang napansin ang sintomas niyang rashes at lagnat noong August 20. Pinakabata sa mga aktibong kaso ang isang 12 anyos na batang lalaki mula sa Calabarzon. Kasalukuyang naka-home quarantine ang mga pasyente. Sa kabuuan, 14 na ang mpox cases na naitala sa bansa simula July 2022. Pinag-iingat ng Health Department ang publiko na pumupunta sa mga matataong lugar. Mainam na umiwas sa close contact o pagdikit ng balat sa ibang tao. Magsuot ng long sleeves at pantalon kung pupunta sa mga matataong lugar. Ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon. Inirekomenda rin ang pagsusuot ng face mask sa mga trabahong required ang close contact. Paglilinaw ng DOH, hindi lahat ng butlig ay mpox. Bahagyan ang nabawasan ng algal bloom sa Taal Lake matapos ang pag-ulan ayon sa mga residente. Pero ang pagkukulay berde ng tubig nakaapekto raw sa kabuhayan ng mga mangingisda. Para sa detalye, nakatutok live si Paul Hernandez. Paul. Isang paliwanag dyan ng otoridad dahil malakas yung pressure ng pag-ulan ay mabilis na nadidisperse yung mga microorganisms sa lawa ng Taal. Dahil sa pag-ulan kahapon sa Batangas, nabawasan ng makapal na algal bloom o yung algae kaya nagkukulay berde ang lawa ng Taal. Nagko-congregate yung mga yan eh. So pag malakas ang pressure ng ulan galing sa siyempre medyo nadidisperse yung mga yan. May isang linggo ring nararanasan ng algal bloom na napansin ng mga residente ng sitio Mahabang Buhangin, Barangay Maria Paz sa Tanawan, Batangas. Naging malapot ang concentration ng tubig dahil dito. Yang mainit po siya. As in, yung pinakaibabaw po niya, napakainit na parang mas lampas sa maligamgam na tubig ang init niya. Pero may bahagi pa rin sa lawa na nakakikitaan ang pag-iiba ng kulay. Apektado tuloy ang hanap buhay ng mangingisdang si Domingo. Bagsak ang huli ng isdang tawilis. Konti lang din po ang panguhuli. 2 kilo't kalahati lang po. Hindi siya favorable na ganyan talaga ang pagiging condition ng lawa. No? So nadidisrupt talaga yung mga mga aquatic species kagaya ng isda. Ang algal bloom kusa rin daw nawawala. Patuloy lang sa pagmamonitor ang Protected Area Management Office, Taal Volcano Protected Landscape o PAMO TVPL sa lawa. Hindi pinahintulutang maligo ang mga residente rito hanggat may mababakas na presensya ng algal bloom. Sa lamot, syempuhan yung ginagawa ng mga kababayan nating mangingisda doon sa Tanawan, Batangas. Kapag daw nakita nilang malinaw yung tubig ay saka lamang sila pumapalaot para makapaghanap buhay. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Mga kapuso, masayang ipinagdiwang ng mga deboto ang taon ng kapistahan ni San Agustin sa Barangay San Agustin sa Ibaan, Batangas. Kasabay ng saliw ng musika, taimtim na inialay ng ilang kabataan ang kanilang pasasalamat at panalangin sa kinikilalang patron ng barangay sa pamamagitan ng pagsayaw na tinawag nilang karakol. Bilang bahagi ng kapistahan, nagdaos sa misa at inilibot ang antigong imahe ng patron sa pangunahing daan sa lugar. Tila nakiisa naman ang kalangitan sa prosesyon dahil sa biglang pagtila ng ulan. Si San Agustin ay kinikilalang obispo at pantas ng simbahang Katolika. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay sa pamamaril ang isang lalaking kumakain lang sa isang restaurant sa Sariaya, Quezon. Tutukan sa report ni Denise Abante. Hindi na natuloy pa ang hapunan ng lalaking ito matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect pasado alas 11 ng gabi noong Martes. Blanco pa ang pulisya sa motibo sa krimen. Nagtamo ng 4 na tama ng bala ng baril sa likurang bahagi ng kanyang katawan ng biktima. Sa ngayon po patuloy pang sinasagawa ang investigasyon. As to the motive, ma'am, hindi pa tayo pwede mag-reveal lalo sa on-air. Kasi baka humapektuhan ang ginagawang investigasyon ng ating mga kapulisan. Wala rin naman daw nababanggit ang biktima sa kanyang mga kaanak kung may nakaalitan ito. Ang mga suspect tumakbo lang daw palayo matapos ang pamamaril. Patuloy pa rin gumugulong ang investigasyon sa insidente. Hindi pa po natin kung sila ay may mga getaway vehicles na medyo malayo sa pinangyarihan. Ongoing yung ating investigation sa mga testigo at sa family ng biktima. At mayroon silang sinasabi na motibo behind the incident. Abiso ng pulisya na kaagad magtungo sa kanilang himpilan kung may mga pagbabanta o panganib sa kanilang buhay. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha ang pahayag ng pamilya ng biktima.
Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Tumaas ang 26% ang kaso ng leptospirosis sa Calabarzon nitong January 1 hanggang August 17, 2024 kumpara noong 2023. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Ang pagbaha at mga pag-ulan ang nakikitang isang dahilan ng Department of Health sa pagtaas ng bilang ng kaso ng leptospirosis sa Calabarzon Region. Nitong January 1 hanggang August 17, 2024, pumalo sa 370 na kaso ng leptospirosis ang naiulat, mas mataas kumpara sa 293 cases sa magkaparehong mga buwan noong isang taon. Pinakamaraming kaso sa Rizal, sunod ang Cavite, Laguna, Quezon, Lucena, huli ang Batangas. Ayon sa DOH Calabarzon, may incident command system sila sa mga pagamutan. Para magkaroon ng kumbaga express lane para sa mga magkakaroon ng sintomas ng leptospirosis. At sa pagtaas ng bilang na naitatala, indikasyon daw ito na mas nagiging bukas na ang publiko na magpakonsulta agad. Mas nagiging capacitated tayo. Nakikita natin kung saan yung mga system na kailangan natin ng improvement lalo na sa ating mga health facilities. Huwag daw mag-self-medicate lalo't nakapipinsala sa bato, utak at atay ang sakit kung hindi maagapan. Sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng ulo at katawan, pagdurumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Hindi lang naman daw kasi sa ihi ng daga nakukuha ang leptospirosis. Mula ito sa ihi ng infected na hayop na makakakontamina sa lupa at tubig. Bili ng otoridad na manatiling malinis sa katawan para hindi dapuan ng anumang sakit. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ramdam na raw ng ilang tindera ang pagsigla ng bentahan ng mga produkto sa Batangas City New Market. Narito ang report ni Denise Abante. Dagsa ang mga mamimili mag-alas 9 ng umaga kanina sa Batangas City New Market. Bukod sa araw ng Huwebes na itinuturing na araw ng palengke, mas ramdam na raw ngayon ang sigla sa pamilihan ng ilang tindera. Ang tindera ng isdang si Marie nakaubos na raw ng halos 2 banyera ng isda ngayong araw. Malaking bagay daw kasi na mas mababa ngayon ang presyuhan ng isda. Nananatili sa 160 to 200 pesos ang presyo ng isda. Iba-iba po ngayong araw na yun. Pero kahapon po talaga mahina. Sana lumakas. Yun kasi inaasahan namin na buwan yung mga ganyong Burmans. Para naman makabawi-bawi. Hindi na rin magkanda mayaw ang tindera ng karning manok na si Marie Chris sa kanyang pwestong ito. Ramdam na rin nila ang pagdami ng mga mamimili ngayong huling linggo ng Agosto. 230 pesos ngayon ang kada kilo ng buong manok habang naglalaro. Sa 120 to 150 pesos ang choice cut. Ayos naman po. Sana bumaba yung manok kasi sobrang mahal. Ay kahit na malakas yung makakapagbili, ay kung mahal naman ang manok, kunti lang naman kita. Katamtaman lang po. Tingin ng pamunuan ng pamilihan ang pagsigla sa palengke ay epekto ng papalapit ng Burmans. Pagka-bear nandyan na, medyo maganda-ganda na kahit pasabihin na ang mga tao ay walang pera, pero sa aking obserbasyon, sa tuwing sasapit na ang buwan ng bear, lalo na October, November, December, so ang mga tao ay parang kaligyang-kaligya. Kumbaga ay marami na tayong mamimili, masigla ang bilihan. Ang mga tindera ng karning baboy masaya at masigla na rin kaya ang lagi nilang pagtitiyak sa mga mamimili. Safe na safe ang baboy dito sa palengke. Talagang ito ay dumaan sa slaughter at talagang in-inspect ng ayos meat inspector. Tsaka hindi makakalampas sa slaughter ng hindi safe. 280 to 300 pesos pa rin ang presyo ng karning baboy at nananatiling ASF-free pa rin ang lungsod ng Batangas. Hiling naman ng ilang mamimili, at least mabigyan ng konting pagbaba ng mga bilihin kasi yung mga basic na kailangan natin katulad ng karne, isda, bigas, kahit man lang makita ng government natin na magkaroon sila ng puso para sa lalo't sa mahihirap. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sa Globalita, nagdulot ng traffic ang ostrich na nakawala sa kalsada sa South Dakota sa Amerika. Samantala, nagbatuhan ng mga kamatis ang libu-libong katao sa La Tomatina Festival sa Spain. Narito ang report ni Paul Hernandez. Nagdulot ng traffic sa South Dakota sa Amerika ang ostrich na yan na nakawala sa kalsada. Ayon sa pulisya, nakatakas ang ostrich mula sa trailer habang ibinibiyahe kasama ang iba pang hayop. Nagtulungan naman ang mga pedestrian para maitabi ang ostrich sa kalsada at makadaan ng muli ang mga motorista. Ayon naman sa local media, nahuli ng animal control ang naturang ostrich.
Game namang nakilahok at nakipagbatuhan ng kamatis ang libu-libong turista at residente sa sikat na La Tomatina Food Fight Festival sa Buñol, Spain. Hindi alintana ng mga lumahok na halos maligo na sa katas ng mga kamatis. Tinatayang nasa 100 tonelada ng kamatis ang ginamit sa pagdiriwang. 1945 na magsimula ang La Tomatina Festival na taon-taon ding idinaraos sa lugar. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, it's gonna be one big Kapuso fiesta sa Calaca City. Kaya tara na at makiparty sa Calaca Cityhood Anniversary with TikTok host Herlin Budol at Jason Gainza. Shining Inheritance stars Paul Salas, Michael Sager at Roxy Smith. Prinsesa ng City Jail cast Will Ashley at Radson Flores. Sparkle stars Ara San Agustin at Marian Isabel hosted by May Bautista. Sa September 3 na yan, Martes, alas 6 ng gabi sa Calaca City Gymnasium. Pero bago yan, abangan si All Out Sundays Kapuso singer John Rex alas 7 ng umaga sa Calaca City Gymnasium sa Calaca City, Batangas. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Research Manager, Senior Research Analyst, Auditor, Wardrobe and Costumes Clerk, Production Coordinator, Unit Head Building Maintenance and Project Management, at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Mga kapuso, bukas, Biyernes, August 30, makararanas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Cuenca, Lemery at Taal, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng installation ng transformer at pagpapalit ng mga nabubulok na poste. Kalinsabay ang row clearing ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, unti-unti nang mababawasan ang malawakan at tuloy-tuloy na pagulan sa ilang bahagi ng bansa kumpara sa naranasan kahapon. Patuloy ang pag-iral ng habagat sa Central at Southern Luzon, pati sa Visayas. Pero sabi ng Pag-asa, posibleng humina na rin ang habagat sa mga susunod na araw. Sa ngayon, wala pa namang namamataang nagbabadiyang bagyo o sama ng panahon. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Mindoro Provinces, Palawan at Marinduque. Malalakas ang ulan sa ilang lugar kaya maging handa pa rin sa posibleng pagbaha o landslide. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Namamataan pa rin hanggang kaninang tanghali ang pagbubuga ng puting usok ng Bulkang Taal. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Napapanatili ng Bulkang Taal ang paglalabas nito ng puting usok mula sa main crater. Tanaw pa nga yan sa tabing lawa ng Taal sa Barangay Maria Paz, Tanawan, Batangas. Ang ibinugang asupre o sulfur dioxide nito umabot sa halos 3,000 tonelada. Nasa 900 metro ang taas ng plume o singaw nito mula sa bunganga ng bulkan sa nakalipas na magdamag. Pinaalerto ang mga residenteng nakatira malapit sa bulkan kung nakalalanghap ng masangsang na amoy. Maging maingat ang mga may karamdaman gaya ng may asthma, mga matatanda, bata at buntis. Kung lalabas ng bahay, takpan ng ilong o di kaya'y mag-face mask. It's been several days na since wala tayong naitatalang volcanic earthquake. Bawal ang pagpalaot malapit sa pulo o di kaya'y mamasyal sa mismong isla. Nasa alert level 1 pa rin ang bulkan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Makakasama si Kylie Padilla sa upcoming Metro Manila Film Festival movie na Green Bones. Samantala, nais makatrabaho ni Sparkle star Kim Jisoo ang Kapuso stars na sina Barbie Forteza at Ruru Madrid. Narito ang report ni Hazel Alviar. Makakasamang muli ng Kapuso actress na si Kylie Padilla ang dati niyang co-stars na sina Dennis Trillo at Ruru Madrid sa GMA Pictures at GMA Public Affairs upcoming MMF movie na Green Bones. Kinumpirma ito ng actress sa kanyang Instagram account matapos niyang mag-post at may caption na bucket list check. Kasama rin sa nasabing pelikula ang Sparkle star na si Sofia Pablo.
Mainit naman ang naging pagtanggap ng mga Kapuso fans sa pinakabagong sparkle star na si Kim Jisoo matapos itong pumirma ng kontrata kahapon. At ngayong isa na siyang sparkle talent, nais raw niyang makatrabaho sina Kapuso stars Barbie Forteza at Ruru Madrid. Matatandaang napanood si Kim Jisoo sa Black Rider na pinagbidahan ni Ruru pero hindi sila nabigyan ng pagkakataong magka-eksena. Nagagalingan naman daw siya kay Barbie kaya nais na itong makatrabaho. Kasalukuyang napapanood ang aktor sa abot kamay na pangarap bilang Dr. Kim Young. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Nagtagisa na mahigit 50 barangay tanod sa Batangas City sa Tanod Olympics 2024. Tunghayan yan sa report ni Denise Abante. Liksi ng katawan at isipan ang ipinamalas ng humigit kumulang 50 mga barangay tanod mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Batangas sa isinagawang Tanod Olympics 2024 na pinangunahan ng Batangas Police Provincial Office. Nagpabilisan sila sa pagtatali ng lubid at pagpapasa ng tubig sa timba. Nagpakitang gilas din sila sa self-defense, disarming at handcuffing techniques. Isa sa pinakalayo ng Olympics na ito yung makita natin yung mga abilidad ng mga barangay natin at makita natin kung saan pa mga lugar na pwede natin paghusayin ang mga abilidad nila, particularly sa pag-conduct ng certain rescue ng pag-maintain ng peace and order sa lugar. Ayon sa Batangas PPO, malaking tulong na may sapat na kaalaman ng mga barangay tanod sa pagtugis sa mga masasamang loob na posibleng mapagawi sa kanilang mga lugar upang kaagad na makaresponde sa anumang insidente. Isang malaking tulong umano para sa kapulisan na may katuwang sila mismo sa barangay upang masugpo ang kriminalidad sa lalawigan. Napapasalamat din po ako sa kanila sa pagtulong sa atin sa mga kapulisan po natin ng Batangas na nagpapatuloy ng kaayusan at kapayapaan, lalo na po sa kanilang barangay. Sa huli, itinanghal na kampiyon ng mga barangay tanod ng Barangay Alangilan sa Batangas City. Sila rin ang itinuturing na mga ehemplo ng bawat barangay sa lungsod. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ace Medrano. Kami ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.